Okay. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه سبحانه وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa nag-iisang dakilang takapaglikha. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay pumuri. Tayo ay dumakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magpasalamat sa lahat ng mga biyayang ipinagkalob niya sa atin mula noon hanggang ngayon. At naway ipagkalob sa atin ng Allah ang kapanatagan, ang pagpapala, ang biyaya, at higit sa lahat, pangunawa sa ating din, pangunawa sa ating kaalaman, tamang pangunawa, totoong pangunawa, alinsunod sa pangunawa ng mga sahaba, ng mga salafus salih. Allahumma amin. So mga kapatid sa panampalatayang Islam, kumusta na po kayong lahat? Hope na kayo po ay nasa mabuting kalagayan, insyaAllah, biidnillah. So insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ay ating pong ipagpapatuloy ang ating talakayan na may kaugnayan sa pagpapaliwanag ng usulul thalatha, ang tatlong sandigan ng ating din, ng ating Islam. At tayo po ngayon ay nasa huling sandigan, huling bahagi ng tinatawag na saligan ng ating din na walang iba kundi ang ma'rifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kaalaman, kabatiran sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And hopefully inshallah tayo ay makapupulot ng mga aral at kaalaman sa mga aklat ng ating mga scholar, di ba? Dahil tunay na ang kaalaman ay mula sa Quran at mula sa Sunnah, at ang pangunawa ng Quran at sa Sunnah ay walang iba kundi sa pamagitan ng ating mga scholar, sa pamagitan ng mga salafus salih. So inshallah subhanahu wa ta'ala, bago ang lahat po ay please do share po at naway gantimpalahan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong pagbahagi man lang, no? Pag-share. Kasi tayo ay nagbabahagi sa pamamagitan ng pagtatalakay at pagpapaliwanag ng mga aklat ng ating mga scholar at may pagkalob sa atin ng Allah ang gantimpala at pagtanggap sa ating gawain at igawa sa atin ng kapatawaran sa ating pagkakasala. Then maaari din kayo, ay magbahagi ng gantimpala na ito sa pamamagitan din ng pag-click ng share. Ayan po. So do share. Maraming salamat po kay Yusuf Kasingal, Abu Hafia Jusyan, at Abdul Faisal Balen. Mashallah tabarakallah. Ayan po mga kapatido. So ating ipagpapatuloy mga kapatid. So noong nakaraan, kumbaga sapagkat ito po yung 46 episode, no, ng ating pagtatalakay. At hindi natin alam kung ilang episode ang makukuha bago natin matapos ang aklat na ito mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? So yun yung mga kapatid, no? So yung 45th episode po ay natalakay natin yung pagkamatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang batayan ng kanyang pagkamatay. At bilang continuation nito, inshallah subhanahu wa ta'ala, sa pagkakataon na ito ay ang pagbangon na mag-uli ng lahat ng tao sa araw ng paghuhukom, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? So mga kapatid sa panampalatayang Islam, so basahin natin ang sabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. So sabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Wan nasu idza matu yub'athun." Wan nasu idza matu yub'athun. Nang ibig sabihin mga kapatid, no, pagkatapos ng kamatayan, ang mga tao ay bubuhayin muli. Pagkatapos na mamatay ang mga tao, pagdating na ng araw ng pagkabuhay na mag-uli, lahat ng tao, mula sa pinakauna hanggang sa huling tao na nabubuhay sa balat ng lupa, ay bubuhayin na mag-uli. Okay, bubuhayin na mag-uli. So mayroong footnote dito mga kapatid, no?
So bilang paliwanag ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, dito, okay, ating babasahin ang kanyang paliwanag mga kapatido sa pananampalatayang Islam. Okay? So, yun mga kapatid. So, sinabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah bilang paliwanag, bayyana rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-jumlati anna an-nasa idha matu yub'athun. So, ang may akda rahimahullah, ang tinukoy niya may akda ay walang iba kundi si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. No? So, ang may akda ng Usul al-Thalatha ay nilinaw niya sa pangungusap na ito. Sa parira lang ito na pagkatapos ng kamatayan, ang mga tao ay muling mabubuhay. Ang mga tao ay muling mabubuhay at walang ligtas sa pagkakataon na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi matatakasan ng tao ang kamatayan at hindi rin niya matatakasan ang muling pagkabuhay. Pakatandaan po natin yan. Kaya, pagkatapos na mapag-alaman natin na walang takas sa kamatayan at walang takas sa pagkabuhay na mag-uli para litisin ng tao at humarap sa harapan ng Allah sa pinaka-dakila sa lahat ng mga dakila, ang nag-iisang Panginoon na magtatalaga at magpapasok sa paraiso at magpapasok sa impyerno mula sa kanyang mga alipin, abay, talagang nararapat ng isang tao ay maghanda sa kanyang patutunguhan na walang iba kundi ang di maiwasang kamatayan at ang di maiwasang pagkabuhay na mag-uli. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya pagkatapos yun nga, pagkatapos na kamatayan ng mga tao ay muling mabubuhay ang tao, then yab'athuhumullahu azza wa jal ahya'an ba'da mautihim lil jaza. Diba? So, ang Allah subhanahu wa ta'ala makapangyarihan at dakila ay bubuhayin silang mag-uli. Ang mga tao, ever since mga kapatid, hanggang sa pinakahuling tao, bubuhayin silang mag-uli pagkatapos ng kamatayan upang sila ay gantimpalaan o parurusahan. So, dalawa lamang yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Gantimpalahan, papunta ng paraiso, at parurusahan, papunta ng impyernong apoy. Yan po ang ultimate destination ng tao. Either of the two, paraiso or impyerno. Naway ipagkaloob sa atin ng Allah ang paraiso at naway igawad sa atin ng Allah ang kaligtasan mula sa impyernong apoy. Wa hadha huwa an-natijatu min irsal ar-rusul. Sinabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, no, kaya mga kapatid, ito ang resulta, ito ang dahilan ng pagpapadala sa mga sugo. Bakit ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sugo sa sangkatauhan? Bakit ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala si Moses, si Jesus na anak ni Maria, si Propeta Abraham, si Prophet Noah, no, si Propeta David, si Propeta, marami pa mga propeta, no? At iba pa, mga Prophet Solomon, at iba pa, mga sugo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Diba? Bakit sila pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit? Upang sa ganun, mga kapatid, ay ituro sa mga tao. Ituro sa mga tao, i-educate ang mga tao. Anyayahan ng mga tao, no? Tungo sa pagkilala at pagsamba sa nag-iisang dakilang takapaglikha at huwag sambahin ng mga tao ang kanilang mga Diyos-Diyosan na mismo sila ang may gawa. No, gawa ng kanilang mga kamay ang mga Diyos-Diyosan na ito, mga imahi, mga bato, mga santo ninyo, santo dito, santo namo, santo diri. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wag na wag niyang sambahin ang bukod sa nag-iisang dakilang takapaglikha. Diba? Upang makilala ang nag-iisang Diyos. Ito po ang purpose, ika. Ito po yung resulta ng pagkakapadala sa mga sugo na kung saan, na kung gayon, ang isang tao ay dapat kumilos mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ay ya'mala, kaya nga, di ba? Wa hadha huwa an-natijatu min irsal ar-rusuli ay ya'mal al-insanu li hadha al-yawmi yawmil ba'thi wan nushuri. Okay, alladhi aw al-yawm alladhi dhakarahu Allah subhanahu wa ta'ala min ahwalihi wa ahwalihi ma yaj'alul qalba yunibu ila Allah azza wa jal wa yakhsha hadha al-yawm
قال الله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, di ba, sabi natin, ito ang dahilan, resulta ng pagpapadala sa mga sugo na kung gayon ang isang tao, ang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat na kumilos, dapat umaksyon, dapat nang gumawa ngayon, mga kapatid. Ngayon pa lamang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, para sa araw ng muling pagkabuhay. Kasi ito ang purpose ng pagkakalikha sa atin, ang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos ay tayo ay iharap sa kanyang harapan sa araw ng paghuhukom para sa paglilinis, para sa paglilitis, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, para sa pagkabuhay na muli, mga kapatid, no? Mga gilo naming tagapakinig, alhamdulillah, na kung kaya, mga kapatid, kung alam mo yung purpose ng pagkakalikha sa iyo, na ikaw ay nilikha ng Allah hindi para maglaro, ikaw ay nilikha ng Allah hindi para mag-aksaya ng panahon dito sa daigdig. Ikaw ay nilikha ng Allah para hindi magpakasasa sa kagustuhan at kaligayahan na nais mo. Ikaw ay nilikha ng Allah upang hindi gawin ang anumang nais mong gawin na maisipang gawin. Ikaw ay hindi nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala upang magparami ng kayamanan, magparami ng anumang mga bagay-bagay, magparami ng ari-arian at kung ano-ano pa na makamundong bagay. Ikaw ay nilikha ng Allah para kilalanin mo ang lumikha sa iyo, para pagsambahin mo at pagsilbihan mo ang lumikha sa iyo bilang utang na loob sa lahat ng mga ipinagkaloob sa iyo mula sa kanyang mga biyaya. At pagkatapos na ikaw ay mamatay, ikaw ay baabangunin na mag-uli para ikaw ay litisin sa lahat ng mga ginagawa mo dito sa daigdig nung ikaw ay nabubuhay pa. Kaya iyon ang araw, mga kapatid. Iyon ang araw na ang mga kakilakilabot, kahindik-hindik, kagimbal-gimbal, karimari-marim na mga kaganapan, na mga pangyayari na kung saan ay inilarawan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga maluwalhating Quran, sa kanyang mga talata sa maluwalhating Quran. Ang kaluwalhatian at kastaas-taasan ay nasa kanya. At magkakaroon na kung saan kapag nabasa ito ng tao at naunawaan ito ng tao, niwala siya rito, tunay na siya magkakaroon ng takot. Magkakaroon ng takot, gigimbal ang kanyang puso, ang kanyang kalooban, ang kanyang damdamin, ika nga sa sobrang takot sa araw na iyon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa maluwalhating Quran na matatagpuan sa Suratul Muzammil ng aya is ika-17 hanggang 18 ng banal na Quran, na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, diba? فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. So, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung gayon, paano ninyo mapangangalagaan ang inyong mga sarili kung kayo ay di naniwala sa kaparusahan na mangyayari sa araw ng muling pagkabuhay, na sa tindi nito ay mamumuti ang buhok ng mga batang sanggol dahil sa kagimbal-gimbal na pangyayaring ito, mga kapatid. Diba? Sumantakin nyo. Imagine, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Diba? So, paano mapangangalagaan ng tao ang kanyang sarili sa araw na yaon kung hindi siya naniwala? Nangangahulugan na ang tangi lamang maliligtas sa karimari-marim at kahindik-hindik at kagimbal-gimbal na mangyayari sa araw na yaon, mga kapatid, walang iba kundi ang naniwala. Naniwala sa araw ng paghuhukom, naniwala sa lumikha ng araw ng paghuhukom, naniwala sa lumikha ng paraiso at impyerno, naniwala ika nga sa kanyang kaparusahan at mga biyaya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya naman, no? So, yun ay bagay na kung saan ay dapat mapag-isipan ng tao. Kaya ang kalangitan ay magkakabiyak-biyak sa araw na yaon. Ito walang iba kundi ang katapusan ng mundo sa tindi ng pangyayari. Ang pangako ng Allah hinggil sa pagdating ng araw na ito ay katiyakang magaganap na walang pag-aalinlangan. Hindi bagat nakakatakot?
Biro mo, yung makarinig lamang tayo ng dumadalugdog sa kalangitan, di ba? Yung napakatinding, sabihin natin no, na tunog ng dalugdog ay ayaw nating marinig. Tinatakpan natin ang ating mga tainga at nagtatago-tago tayo kung saan-saan. Yung alam mo yun, yung pagdating na lang ng kidlat mula sa kalangitan, di ba? First with the second, ika nga na pag-strike ng kalangitan, with the strike, ika nga, di ba? Tapos nangasunog ang mga kagubatan at mga puno at iba pa, di ba? Hindi bagat nakakatakot yun? Abay, subhanallah, yung tao ay, alam mo yun, nag-i-enjoy pa yung ibang mga tao, ayaw matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ginagawa nilang content sa kanilang mga vlog, at tuwang-tuwa sila, samantalang ito'y napakalinaw, ika nga, na hudyat, kumbaga, na sinyalis, ika nga, bilang babala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao, makapal sa panampalatayang Islam. Di ba? Hindi bagat nakakatakot yun? How much more ang totoong, ika nga, pagkagunaw ng mundo, ang totoong pagkabiyak ng kalangitan, di ba? At pagguho ng mga kalupaan, ng mga kabundukan, ika nga, di ba? Ay sobrang nakakatakot. Manood nga lang tayo ng mga movie na ganitong mga mangyayari, sobrang natatakot, kinikilabutan tayo. How much more, ayan ay fiction pa lang ha, papaano pa kaya in reality? Paano pa kaya kapag ito ay sinanhina at ginawa na ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating ng araw ng paghuhukom? Ay diba, nakakasindak mga kapatid. Diba? Subhanallah. Kaya wa fi hadhihi al-jumlati isharatun, sinabi ni Shaykh Uthaymin rahimahullah mga kapatid sa panampalatayang Islam, no? Wa fi hadhihi al-jumlati isharatun ila al-iman bil ba'thi wa istadalla ash-shaykhu lahu bi'ayatain. Ang pangungusap na ito, yung pangungusap na kung saan sinabi, no? Wan nasu idha matu yub'athun. Ika nga, di ba? At ang mga tao, kumbaga, ay walang duda, ay pagkatapos ng kamatayan, bubuhay na mag-uli, kasabay ng mga batayan at paliwanag ng Shaykh Uthaymin rahimahullah, hindi bagat ang mga pangungusap na ito ay nagpapahiwatig ng pangailangan ng iman. Hindi bagat yung pangungusap na napapaloob sa ayan na binanggit natin, hindi bagat ito ay nagmalinaw na nagpapahiwatig ng pangailangan ng iman, pangangailangan sa paniniwala, no, sa pagkabuhay na mag-uli. Di ba? Na kung saan pinatunayan ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sa pamamagitan ng dalawang aya. Sa pamamagitan ng dalawang aya, na kung saan ito yung aya sa suratu Taha na binasa natin kanina, hindi pa babasahin pa lang natin, as suratu Nuh, na kung saan mga kapatid, okay, ang batayan, ika nga ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, na ang tao ay babangunin na mag-uli pagkatapos ng kamatayan, mga kapatid sa panampalatayang Islam, sa suratu Taha, suratu Taha, na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Okay? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Taha, mga kapatid, no? At ang patunay nga, no, ang patunay ay ang salita ng Allah, no? Sabi wa dalilu qawluhu ta'ala, no? At ang patunay sa bagay na ito ay ang mismong salita at wika ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kataas-taasan, na mula sa lupa, minha khalaqnakum, mula sa lupa ay nilikha namin kayo, no? Mula sa lupa ay nilikha namin kayo. Anong ibig sabihin nito mga kapatid sa panampalatayang Islam? So dito mayroong photo ng Shaykh Uthaymin rahimahullah at basahin natin, no? Okay? Na nangangahulugan ay minal abdi khalaqnakum hina khalaqa Adam alayhi salatu wassalam min turab. Okay? Min turab. Na kung saan sinabi ni Shaykh Uthaymin ay nangangahulugan na si Adam alayhi salam ay nilikha mula sa alabok ng lupa. Nangangahulugan na tayo ay nanggaling kay Adam alayhi salam, ang pinakaunang tao sa balat ng lupa na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang iba kundi ang pinakaunang ama natin, si Propeta Adam alayhi salam. At alam natin ang pagkakalikha sa kanya, kung paano siya nilikha, o paano siya naging Adam alayhi salam. Diba? Kaya mula sa lupa ay nilikha namin kayo. Minha, diba? Minha khalaqnakum. Okay? Mula sa lupa, nilikha namin kayo. Kaya naman mga kapatid, ito ay bagong discovery ng mga scientists, ng mga dalubhasa, especially yung mga dalubhasa sa sa kataasan ng tao, no, sa tao, kumbaga. Hindi ko alam anong tawag diyan sa mga scientists at saka mga doktor na sila ay dalubhasa pagdating sa
tao, autonomous ba ang tawag dyan? Okay, anyway, hindi ko bulak-bulak kasi ako sa science dati, di ba? Okay, so na kung saan botanist mga ano pala yun, mga scientist pala ng mga plants pala yun, biologist ba ang tawag dyan? Anyway, study of life. Anyway, ang mahalaga, sabi ng mga dalubhasa nung ito yung finocus talaga nila yung ano natin, yung balat natin sa ilang zoom, kumbaga, no, ilang mahigit 100% na zoom, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, na pag-alaman nila na yung balat natin para siyang, alam mo yung parang katangian ng isang luwad. Ang luwad, ito yung clay, ito yung lupa. Okay, kaya mayroong mga pores, kumbaga, at yung sa pagitan ng mga pores, yung skin sa pagitan ng pores, ika nga ng mga pores, ay para siyang luwad. Para siyang tinatawag na luwad. Kaya makikita mo, yung balat natin, di ba, ay normally, tayo mga Pilipino at na mga nasa Asian, kumbaga, countries, ay parang kulay lupa. Di ba? Bakit naman yung mga yellow sa black? At hindi nyo ba alam na, subhanallah, since na ang pagkakalikha sa tao ay mula sa lupa, then, kung gano'n, dito natin mapagtatanto na kaya pala mayroon iba't ibang mga kulay ang iba't ibang mga lahi. Mayroong puti, mayroong itim, mayroong yellowish, mayroong reddish, mayroong tinatawag na whitish, kumbaga, blackish, no? Dahil nga sa yung surface of the earth, ika nga ng lupa, mga kapatid, ay mayroong iba't ibang kulay. Which in fact, punta ka ng Colombia, pupunta ka ng China, at maging dito sa Middle East, Saudi Arabia in particular, mismo nakita ko mismo yung iba't ibang klase ng kulay ng lupa dito sa may Tabuk region, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Mayroong black, mayroong red, mayroong tinatawag na sabihin natin, no, mayroong kulay abu, di ba? Kulay parang yellow, golden, ika nga. So makikita mo, ganun din yung mga tao, may mga ganun kulay din, sapagkat ganun, kasi doon pinanggaling ang pagkakalika kay Adam alayhi salam, mula sa iba't ibang klase ng lupa o ng luwad, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Kaya ito yung malinaw sinabi ng Allah, mula sa lupa ay nilikha namin kayo. Ibig sabihin, yung essence ng pagkakalika sa atin ay mula sa lupa. At of course, after that ay nagkaroon ng iba't ibang proseso na hanggang sa maging tinatawag na saling lahi, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, di ba? At pagkatapos, no, wa fiha nu'idukum, so makikita natin dito, no, wa fiha, sabi ng Allah subhanahu wa Quran, wa fiha nu'idukum, nang ibig sabihin, di ba, mula sa lupa ay nilikha namin kayo o kayong mga tao, at sa kalupaang ding ito, kayo ay aming ibabalik. Kayo ay aming ibabalik pagkatapos ng inyong kamatayan. Okay, nang ibig sabihin, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, no, ay bidafni ba'dal maut, sa pamamagitan ng iyong libing o paglibing sa inyo pagkatapos ng inyong kamatayan. Kaya tayo ay nagmula sa lupa, tayo rin ay magbabalik sa lupa. At ang walang ibang relihiyon na natatanging relihiyon na kung saan sa pamamagitan ng proseso na ito, tayo ang pinakamabilis na bumalik sa lupa, mga kapatid. Kasi pagkamatay natin, diba, within 24 hours, kung walang mga issue, no, doon sa bangkay ng isang Muslim, ay kinakailangan, ay ililibing siya agad doon sa lupa. At yung paglibing natin, alam natin, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, walang relihiyon sa balat ng lupa kung papaano ginagalang ang isang patay, kung paano inaalagaan ang isang patay, ang isang bangkay. Sa Islam lamang matatagpuan, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Diba? Mula sa pagkanyang kamatayan hanggang sa kanyang paglibing, ay makikita natin yung due process, ika nga, na napakaganda, ng walang kahambing at walang kahalintulad, no, sa ibang mga relihiyon, na nagpapakita ng paggalang, pag-honor, ika nga, no, sa isang patay, sa isang tinatawag na bangkay. Mantakin mo, kapag namatay ang isang Muslim, no, kapag siyempre liliguan siya, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, liliguan siya at hindi siya pwedeng saktan. Whereas ang ibang relihiyon, walang ganun, hindi nililiguan. Diretsong sabihin natin, ang iba ay diretsong ilalagay doon sa para i-cremate,
o kay itapon man lang, itapon, wala silang pakialam doon sa bangkay. Bangkay na yun, wala na tayong pakialam dyan. Yun ang kanilang katwiran. Wala silang paggala na kagaya sa atin ng Islam. Mashallah, tabarakallah, mga kapatid. Diba? Ang iba naman sa ibang relihiyon mula sa kanila ay, subhanallah, nililiguan nga, pero bago liguan ay karumal-dumal pa ang gagawin sa patay. Anong gagawin nila? Alam mong ihiwain ang kanilang bangkay, ang kanilang katawan. Iyadan billah. No? Mga kapatid sa panampalatayang Islam, no? Iyadan billah, talagang babaakin, kumbaga, no? Babaakin, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Babaakin ang kanilang katawan at pagkatapos kukuhanin yung mga lamang loob at kung ano pa yung gagawin. Minsan, pagbabae, tapos medyo mainit pa, no, yung laman ng patay na babae, maaaring pagsamantala. At yan ay nangyari talaga sa grounds, mga kapatid, no? Pagsasamantalahan nila yung babae. No, yung mga naghuhugas at yung mga imbalsamador, no, mga sabihin natin ng mga uhaw at bangag sa laman, kumbaga. Kapag nakita, siyempre makikita yung hubog ng katawan ng babae. Di ba? Makikita yung hubog ng katawan ng babae. Pagkatapos, siyempre meron silang desire, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Kaya naman, kapag medyo mainit pa, yung dugo, yung katawan ng isang bangkay, maaari nilang pagsamantalahan na walang kaalam-alam, siyempre, yung pamilya doon sa tinatawag na ginawa sa kanya. At marahil pa, subhanallah, ano pa mga gagawin? Kukuhanin yung kidney, kukuhanin lahat yung mga bahagi ng katawan. At pagkatapos, minsan, alam mo yun, may make-upan yung isang lalaki, samantalang nung buhay pa siya, hindi marunong mag-make-up, papangitiin para sabihin maganda yung pagkamatay niya. Lahat is pandaraya, panlililang, pang-abuso, pangdusta, at panghamak, kumbaga, pagpinsala sa isang patay. Sa Islam, subhanallah, napaka-respetado, kumbaga, ng patay. Ginagalang, yung tinatawag na patay, inaalagaan niyang patay, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Sa papaanong pamara, alam natin yan. Di ba, pagkatapos mamatay ng isang tao, pag lalaki yung namatay, okay, pag lalaki yung tinatawag na namatay, hindi pwedeng, no, ang lalaki, no, ang namatay, tapos babae yung maghugas. Maliban lamang kapag kanyang asawa, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ito'y habilin niya, kumbaga. No, so, yun. Tapos, kapag kahit palalaki yung naghugas o kaya nagligo, hindi pwedeng makita yung masilang bahagi ng katawan. Bawal, ipinagbabawal yan, mga kapatid, no, na makita ang masilang bahagi ng katawan o kay bawal kurutin. Dahil sinabi nga na Propeta Sallam, kasrul admil mayyiti kakasri admil hay. Ang pagbali, no, ang pagbali ng buto sa isang bangkay, sa isang patay, ay kagaya ng pagbali ng buto sa isang may buhay. Na nangangahulugan dito na parang binabali mo, ika ngayon tinatawag na buto ng isang may buhay kapag binali mo ang buto ng isang bangkay. At isang sabi din Sheikh Uthaymeen rahimahullah bilang komento ng hadith na ito, na ito'y batayan na ang isang tinatawag na patay ay nasasaktan din, subalit hindi natin nalalaman. Nasasaktan din siya, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, sa kanyang karapatan. Nasasaktan din siya, subalit hindi niya kaya magreklamo kasi patay na siya. Nakikita niya, kumbaga, sa kanyang kaluluwa, yung kanyang physical, kung ano yung ginagawa sa kanyang physical, nasasaktan siya. Based on that hadith, mga kapatid. Kaya para bagang ang pagkasakit, no, ang masaktan ng isang bangkay, gano'n din kung paano masaktan ng isang buhay, gano'n din masaktan ng isang tinatawag na patay. Subhanallah, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya ipinagbabawal ni Propeta Sallam na makita ang masilang bahagi ng katawan at ipinagbabawal ni Propeta Muhammad Sallam no saktan, no, kurutin man lang, bawal, mga kapatid. Kailangan inaalalayan, inaalagaan, nilinisan ng kuko, at kung ano-ano pa bilang paglilinis, no? Inaayos ang tinatawag na balbas, di ba? At kapag babae naman ang namatay, hindi pwede naliguan ito ng isang lalaki, maliban lamang sa kanyang asawa, kung wala nang ibang nagligo, syempre. So, ang tinatawag na magligo ay walang iba kundi kababaihan, at ganun pa rin, hindi pwedeng makita ang kanyang masilang bahagi ng katawan. Ganun inaalagaan ng patay, subhanallah, pagkatapos babalutin ang dahan-dahan, mga kapatid sa panampalatayang Islam. At pagkatapos ng magbalot ay dadasalan, no? Dadasalan ng mga mananampalataya, at pagkatapos ng dasal ay sabay-sabay na ihahatid doon sa tinatawag na himlayan, doon sa libingan, at pagkatapos ay dahan-dahan talaga, no? Dahan-dahan, subhanallah, doon sa ilalim ng lupa, bubuhatin, aayusin, at yung gantimpala nakasaad dito ay napakalaki na inilalaan para sa mga gumagawa nito alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? At the same time, mga kapatid, no? Wala kang makikita sa iyong due process, yung tayo ay nilikha ng Allah mula sa lupa at ay babalik sa lupa, no? Tayo lamang sa relihiyon na ito, ang Islam,
ang mayroong tinatawag na kaparaanan yung agarang pagbalik sa lupa. Kasi bakit? Kasi syempre directly do yung bangkay ng isang ng isang Muslim, directly ilalapat doon sa ground, sa ilalim ng lupa, doon sa kanyang libingan. Walang anumang harang, walang anumang pansyon, netso at ano-ano pa, semento o kung ano-ano pa mga kapatid sa panampalatayang Islam. Di ba? Di katulad mayaman man o mahirap, pari-parihas ang paglibing. Hindi katulad ng mga ibang pananampalataya, susunugin ng bangkay. Subhanallah. Biro mo? Anong katuruan? Ika nga mula sa makalangit na katuruan. At sinong propeta? Ika nga. Ni walang sino mang isang propeta nagsabi na sunugin ng bangkay. Di ba? Ng isang tao. Walang sino man makapatid. Yan ay labag, malinaw na pagsuway, ika nga sa batas ng dakilang takapaglikha. Di ba? So ang iba naman ay hindi nga isusunugin, bagkus ilalagay pa sa kakilakilabot, ika nga, katakot-takot na mga simento, mga netso pa, mga pansyon pa, o ano pa man dyan, bakal pa sa loob, di ba? Nasa minsan nga, pumunta kami ng bumisita kami ng Sagada, doon sa Ifugao region, no, sa Sagada, may mga sila ritual doon ng paglibing mga kapatid, no, hindi nila nilibing kundi hinahang nila, nakahang, yung hanging coffin na tinatawag nila, no, yung pinaglalagyan ng bangkay, doon sa loob yung bangkay, hinahang nila doon sa mga bangin, doon sa mga matitirik na mga na mga bato, no? At mismo nakikita talaga namin. Tapos ang iba nasa mga sulok lang, andun na yung mga bungo. Subhanallah mga kapatid sa panampalatayang Islam. So walang ibang relihiyon na nagmamalasakit sa bangkay maliban lamang sa Islam. At makikita mo, no, ang ibang relihiyon pinagkakakitaan pa ang patay. Pinagkakakitaan pa. Subhanallah, 'di ba? Pag medyo social ka na tao, medyo kilala ka, abay first class pa yung tawag diyan himlayan, ang imlayan mo, no? First class pa, 'di ba? First class bang tawag diyan? O kaya pag ikaw ay medyo mahirap, ay yung kabaong mo kumbaga, kailangan made of Italy, made of Germany, may mga sabihin natin mamahalin yung kabaong. Pag mahirap ka, wala, plywood lang. Subhanallah. Plywood lang. At maging sa simbahan, practically speaking, kahit maging sa mga simbahan, sabihin ng pare, may pera ba yan? May pera, yung kampana, yung bell ng tinatawag na ng simbahan, no? Kapag medyo may nagbigay ng lagay, malaki yung bayad, yung tunog ng kampana ay talagang umuugong, kumbaga, no? Matindi ang tunog ng kampana. Pero tinatawag na medyo walang bayad, konti lang yung bayad, kalas, no? Matamla yung ng kampana. So subhanallah, klaseng relihiyon ito mga kapatid, no? Sa panampalatayang Islam. Di ba? So may kinikilingan kumbaga yung kanilang patay kapag medyo may bayad. Siyempre nakakaangat. Maganda yung kanilang libingan, nung may bahay pa, may mga gate pa at kung ano-ano pa. Subhanallah. Pero pag wala naman diyan sa gilid, okay lang. Sa Islam, subhanallah, pantay-pantay lahat ang nangamatay, walang mayaman, walang mahirap. Sa paningin ng Sharia, sa paningin ng Islam, sa paningin ng Allah, kundi ay pari-parihas ang pamamaraan at ang pagtrato at ang paggalang ika nga sa isang tinatawag na namatay. Kaya mag-isip ang mga hindi mga Muslim. Mag-isip ang mga hindi mga Muslim, subhanallah, di ba? At panahon na, kumbaga, para tuklasin nila ang tinatawag na sabihin natin, no, ang kagandahan ng pananampalataya na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya yun yung ating mga kapatid, no? So, wafiha nu'idukum, no? Sa sinabi ni Sheikh Uthaymin ay bidafni ba'dal maut, no? Sa pamamagitan ng iyong libing pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. So, mula dito nilikha tayo ng Allah at dito rin tayo ibabalik ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos, no, bilang pagpapatuloy ng ayah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. At pagkatapos nga tayo ay nilikha ng Allah mula rito at ibabalik tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala rito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at mula rin dito na inyong pinagbalikan kayo ay muli naming bubuhayin para sa paghuhukom at pagbabayad sa araw ng muling pagkabuhay. Okay? Para sa araw ng muling pagkabuhay. Kaya sabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, ay bima'na ay bil ba'thi yawmal qiyamah. Nangangahulugan mga kapatid sa pamamagitan ng muling pagkabuhay sa araw ng paghuhukom, tayo ay bubuhay na mag-uli ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Pero doon tayo nanggaling sa lupa, doon rin tayo babalik at
muli doon din tayo tinatawag na sabihin nating babangunin. Di ba? So parang umiikot ang buhay natin from the start hanggang sa pinakahuli sa lupa. Sa mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Di ba? Kaya talaga namang isa yan sa mga kadakilaan, kumbaga is alam mo yon yung fadl, ika nga ng lupa, ng kalupaan. You know? Sabihin ay kalamangan ng lupa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Yes, pagkatapos mga kapatid, no, bilang pagpapatuloy, okay, wa qawluhu ta'ala, sa sinabi din bilang pangalawang batayan, no, ng pagkabuhay na mag-uli, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wa qawluhu ta'ala, sinabi ng Allah sa suratu An-Nuh, sinabi ng Allah, wallahu anbatakum minal ardi nabata ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Nuh, at nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong pinakalahi na si Adam alayhi salam mula sa alabok ng kalupaan. Pagkatapos ay ibabalik kayo sa kalupaan, pagkatapos ang inyong kamatayan. At pagkatapos muli ay palalabasin kayo mula rito sa kalupaan sa araw ng muling pagkabuhay bilang pagbuhay na mag-uli na walang pag-aalinlangang magaganap. Okay? So mga kapatid, so bilang mayroong footnote si Sheikh Uthaymin, bilang paliwanag ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, yan, ay bima'na hadihil ayatu, okay, yung sinabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, hadihil ayatu muwafiqatun tamaman liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra surah Taha, wal ayatu fi hadha al ma'na kathiratun jiddan wa qad abda Allahu azza wa jal wa 'ada fi ithbat al ma'ad hatta yu'mina an-nasu bidhalik wa yazdadu imanan wa ya'malu li hadha al-yawm al-'azim alladhi nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala ay yaj'alana min al-'amilina lahu wa min as-su'ada'i fihi. Sinabi ni Sheikh Uthaymin ng aya na ito, yung sa suratun Nuh, ay ganap na tumutugma mismo sa salita ng Allah sa suratu Taha, yung ating binasang aya kanina, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So magkatugma sila, kumbaga. Sila ay magkatugma, parihas, ika nga ng implikasyon na may kaugnayan sa paglikha sa atin mula sa lupa at pagbalik natin sa lupa sa kamatayan, at mula rin dito tayo ay bubuhay na mag-uli sa araw ng paghuhukom para sa paglilitis, ika nga gantimpala o parusa sa kabilang buhay. Kaya sabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, ang ayat na may ganitong kahulugan ay napakarami sa bilang. Marami, mga kapatid, sa totoo lang, ang mga ayat na may kaugnayan sa araw ng paghuhukom, no? Napakarami yan, di mabilang sa loob ng banal na Quran. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang makapangyarihan at dakila, ay nagbanggit at paulit-ulit na pagpapatibay ng pagkabuhay na mag-uli. Bakit pinaulit-ulit yun, mga kapatid, ng Allah subhanahu wa ta'ala? No, nabubuhayin muli ang tao upang ang mga tao ay magkaroon ng iman dito. Upang ang tao ay magkaroon ng pananampalataya rito, paniniwala rito, mga kapatid, at upang ang kanilang iman ay madaragdagan, no? At sila ay kikilos, sila ay aaksyon at gagawa para sa napakadakilang araw na iyon. So ano pa yung ginagawa ng tao? Subhanallah, ang tao ay abalang-abala sa kasiyahan sa mundong ibabaw. Ang mga tao ay abalang-abala sa pagtatrabaho, nakalimutan nila ang kanilang kabilang buhay, na sila ay mamamatay, na sila ay babangunin na mag-uli mula sa lupa, mga kapatid. Dahil sa mundo na ito at kinang ng mundo, di ba? Ang mundo na ito ay talagang sadyang, no? Sadyang mapanlinlang. Di ba, mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Di ba? Tunay na ang kasiyahan sa mundong ibabaw na ito, no, is decisive, kumbaga amusement, no? Isang tinatawag na sabihin natin mapanlinlang nakaligayahan at kasiyahan, na kung saan nagpauto naman at nagpabudol naman yung karamihan sa mga tao, di ba? Budol pa more, di ba? Nagpauto sila, nagpabudol sila, di ba? Nagpagamit sila, kumbaga, upang makalimutan nila ang kabilang buhay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam.
Yan ang tao. Nahuhumaling sila sa makamundong bagay, sa kasiyahan, shopping dito, social media, chismis dito, pinag-uusapan lagi-lagi ang buhay ng ibang tao, politika, governance at iba pa. Laging binabantayan kung ano yung magiging content niya, ano yung masasagap niya ng mga chismis sa kapaligiran. Araw-araw na lamang yan. Diba? Araw-araw yun yung routine ng kanyang buhay, mga kapatid. Diba? Hindi niya iniisip ang kanyang kabilang buhay kailanman. Kaya wala kang makikita mula sa mga hindi nanampalataya sa Allah at sa kabilang buhay na mag-iisip na ang kanilang mindset ay walang iba kundi ang kabilang buhay. Lahat ng kanilang mindset ay ang mundo na ito. Ang kanilang focus, nakalaan lamang ang kanilang atensyon sa mapanlinlang na mundong ito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Kaya mapalad tayo, alhamdulillah. Tayo ay mapalad na tayo ay kabilang sa mga naniwala sa kabilang buhay. At tayo ay naghahanda. Kaya lahat tayo ay mga mananampalataya ay nagsusumikap. Tayo ay nagsusumikap para sa ating kabilang buhay. Hindi naman sinasabi na wag mong talikdan. Natalikdan mo ang bahagi mo sa mundo na ito at kalimutan mo ang kabilang buhay. Hindi ganon, mga kapatid. Mag-focus ka sa kabilang buhay at talikdan mo ang mundong ito. Hindi ganon. Bagkus balanse ang buhay natin. Inutusan tayo na umayon at kumilos sa makamundong bagay na ayon sa batas ng Sharia para sa ikalugod-lugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. At the same time, huwag din natin kalimutan ang ating bahagi sa kabilang buhay. So, balance in life. Diba? Equilibrium, kumbaga. Kailangan ang buhay ng isang Muslim ay balance. And yet, yung mga ginagawa niya sa ibabaw ng mundo na ito, mga kapatid, ay para hindi masayang para sa kanya, ay inilalaan ito alang-alang sa Allah. Upang sa ganun magkaroon siya ng gantimpala, kahit pa yung ginagawa niya ay may kaugnayan sa makamundong bagay. Sana all, ang mga Muslim ay ganito ang mindset, kumbaga, kung paano siya kumilos at umayon dito sa daigdig na ito. Know your purpose in life. Kung paano ka, anong dahilan, kung bakit ka nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ay sambahin lamang siya, paglingkuran lamang siya, at ganun ay walang iba kundi ang gantimpala ng Allah sa kabilang buhay. Ay mga kapatid, sa panampalatayang Islam, na kung saan, sabi ni Sheikh Uthaymin, na sila ay kikilos para sa napakadakilang araw na iyon, na kung saan ay hinihiling natin sa Allah. Hinihiling natin sa Allah ang malaya sa lahat ng di kasakdalan, subhanah, at kataas-taasan at ta'ala, ay sa Allah subhanahu wa ta'ala na gawin niya tayo, na gawin niya tayo mula sa mga kumikilos para rito. Naway hilingin natin sa Allah, ya Allah, naway igawad mo kami at ibilang mo kami mula sa mga kumikilos para sa kabilang buhay at maging matagumpay. Kabilang mo kami o ibilang mo kami sa mga matagumpay sa pagkamit ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom, araw ng muling pagkabuhay. Okay? May mga kapatid sa panampalatayang Islam. So yun, pagkatapos mga kapatid, sinabi ni Sheikh Uthaymin na rahimahullah, sabi pa niya, at pagkatapos, sabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bilang pagpapatuloy, وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Sinabi ng Allah sa Suratul Najm, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, na pagkatapos ng pagkabuhay na maguli, kaya, tayo ay nilikha mula sa lupa, at pagkatapos tayo ay babalik sa lupa, at mula rin sa lupa tayo bubuhayin na maguli sa araw ng paghuhukom. Then pagkatapos what? Anong mangyayari? Pagkatapos ng pagkabuhay na maguli, ang mga tao ay ihaharap sa paglilitis at gagantimpalaan o parurusahan para sa kanilang mga ginawa. Kaya wala tayong ligtas. Lahat ng tao ay lilitisin, mga kapatid, maliban lamang sa mga tinatawag na sabihin natin, bigay hisab, na nakasaad sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ay 70,000 nung mapapasa sa paraiso, biduni adab, bigay hisab, nang hindi sila dadaan sa paglilitis, biduni reckoning in accounting, in punishment. Walang parusa para sa kanila, mga kapatid. Hindi sila dadaan ng paglilitis, hindi sila dadaan ng reckoning at sa accounting, pagtitimbang ng mga gawain, at hindi sila dadaan, kumbaga, ng kaparusahan. Diba? At yan ay kinakailangan, taglay mo yung mga katangian na ito at naway kibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, mula sa nabanggit sa hadith yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So,
excluding ika nga, kapag hindi ka nagkabilang dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay walang duda, ikaw ay ihaharap sa paglilitis at gagantimpalaan o parurusahan para sa kanilang mga gawain. Para sa kanilang mga ginagawa. Kaya walang ligtas yung mga tao na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sila ay lilitisin, titimbangin ang kanilang mga gawa, sisiyasatin ang kanilang buhay, ang kanilang kayamanan, ari-arian, ang kanilang mga oras, anuman, everything ika nga na anumang meron sa kanila. Okay? Lahat ng yaon ay ilalahad ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At bilang patunay ay ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung sa Suratul Najm, sinabi ng Allah upang tumbasan niya ang sino mang gumagawa ng masama sa pamamagitan ng pagpaparusa sa kanila ayon sa kanilang nagawang kasamaan. At pangalawa, at tutumbasan din ang sino mang gumawa ng mabuti ng al-Jannah, ng tinatawag na paraiso, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? Kaya bilang sabihin natin, komento ni Sheikh Uthaymin, rahimahullah, ayan, ayani, so sinabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, okay, lang. Yani, anna an-nasa ba'da al-ba'thi yujazawna wa yuhasabuna ala amalihim in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun. So sabi niya, nangangahulugan na pagkatapos ng pagkabuhay na maguli, ang mga tao ay lilitisin at gagantihan para sa kanilang mga gawain. Para sa kanilang mga gawain. Kung sila ay mabuti, din magkagayon ay sa kabutihan ang kanilang magagantihan. Okay, gantimpala at matatamo. Diba? Ang mabuti ay mabuti. Ang mabuti, ang gantimpala ay para sa kabutihan. At kung masama, then ang magiging ganti nito ay kasamaan din. Diba? So, sabi nga, al-jaza'u min jinsil amal. Diba? Sabi kung ano yung gantimpala, kung ano yung ganti ng isang tao, ay nakabatay sa kung ano ang kanyang performance, sa kung ano ang kanyang gawain. Alam nga namang, gantimpalaan ka ng kabutihan sa araw ng paghuhukom na wala kang ginawa dito sa mundo kundi marites, kundi chismis, pag-usapan yung ibang tao. Diba? Pag-usapan yung politika, pag-usapan yung mga nangyayari, no? Sa tinatawag na mga paligid mo, no? Alam nga naman gantimpalaan ka ng reward sa paraiso na yun ang ginagawa mo, magsayaw, mag-TikTok, kumanta, manood ng kung ano-ano na mga entertainment sa pamamagitan ng social media. Di ba? At ang katwiran ng isang tao na ang mahalaga, wala akong ginagambal ng tao, wala akong inaagrabyadong tao, wala akong pinipinsalang tao, nagpapasaya lang ako ng tao. Know your purpose in life. Ang purpose ba sa buhay mo, bakit ka nilikha ng Allah? Para magpasaya ka ng ibang tao? Di ba? At para ikaw naman ay para manood ka doon sa nagpapasaya sa'yo? Yun ba yung purpose ng life mo? Sino nagsabi sa'yo nito? Walang nagsabi nito sa'yo kundi yung shaitan, kundi ang demonyo, kundi ang sarili mo. O, kundi ang tinatawag na udyok ng shaitan upang ikaw ay tuluyang ikaw malunod sa kasiyahan sa daigdig na ito. At makalimutan mo ang kamatayan, makalimutan mo ang kabilang buhay. Yes, naniniwala ka sa kamatayan pero nakakalimutan mo yun. Nakakalimutan mo yun, mga kapatid, no? Yung mga kaigsuunan, no? Na kung kaya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya pag napagtanto ito ng isang tao, wallahi, tunay na siya ay dapat matakot. Dapat siya ay maghanda. Ngayon pa lamang maghahanda siya para sa kabilang buhay, para sa paglilitis, para sa tinatawag na parusa, at para sa gantimpala pag gumawa siya ng tinatawag na kabutihan. At iwasan niya mga bagay na pagbabawal upang siya ay hindi maparusahan. You know? Kaya kung mabuti ay mabuti, at ang gawain na masama ay sa kasamaan din. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, no? Qala Allah tabaraka wa ta'ala sa suratul Zalzalah, na sinabi ng Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. No? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung kaya ang sino mang gumawa ng kahit na katiting na kabutihan, no? At makikita niya ang kanyang gantimpala sa kabilang buhay. Makikita niya yaon. Gumawa ka ng smallest, deeds, good deeds. Ayan ay makikita mo sa kabilang buhay. Makikita mo, mga kapatid. At walang duda, ito ay makukuha mo yung gantimpala nito. At sino naman ang gumawa ng kahit na katiting na kasamaan ay makikita rin niya ang kanyang parusa sa kabilang buhay. So makakamit niya ang parusa no? Sa mga taong gumagawa ng masama kahit pa katiting na kasamaan. No? Kahit pa nakatiting na kasamaan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Abay, kapag nalaman mo yan, talagang matatakot ka. Di ba?
Kapag nalaman mo at naniwala ka, not unless kapag hindi ka naniwala talaga, ay wala ka talagang takot. Diba? Tinan mo yung mga hindi naniwala, walang takot. Tinan mo yung mga hindi naniwala, halimbawa sa government, sa law of the government, ika nga. Ano mangyayari sa Pilipinas, na ganito, halimbawa, ganito yung sinabi ng batas, ay hindi siya naniwala. Diba? Wala siyang takot. Sino hindi naniwala sa presidente, walang respeto at walang galang sa presidente, at hindi, wala siyang takot sa presidente o ano pa man. Diba? Pero pag nasampulan, diba? Kapag sila nasampulan sa kanilang ginawang kasamahan, ginawang paglabag sa batas, ay iyak-iyak sila ngayon. Diba? Iyak-iyak sila ngayon, tapos magmamakaawa na ganito, ganyan, freedom of speech, bla bla bla. Kung ano-ano yung mga katwiran, mga kapatid. Iyon ang tao. Diba? Pag hindi naniwala, hindi gagawa ng mabuti kasi hindi naniwala. Ganon din, similarly sa kabilang buhay. No? Similarly, yung mga parusa, yung mga kaganapan, gimbal-gimbal sa kabilang buhay, kapag hindi talaga naniwala ang tao, sa kabilang buhay, naniwala sa Allah, hindi siya gumagawa ng kabutihan alang-alang sa Allah. Hindi siya gagawa ng kabutihan alang-alang sa kabilang buhay. Lahat ng kanyang ginagawa ay para sa makamundong bagay na ito. Para sa makamundong kasiyahan. Lahat ng kanyang ginagawa, kinakailangan may kapalit, ika nga na kabutihan mula sa kanyang kapwa dito sa daigdig. At yan, ang relihiyon ng Islam ay napakalayo mula sa mga bagay na ito. Alhamdulillah, tayo ay binilang ng Allah mula sa tinatawag na pananampalataya na ito. Again, yung sinabi ng Allah, mga kapatid, na Suratul Anbiya, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Okay? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. So malinaw sinabi ng Allah, mga kapatid, no? Walang duda ay ilalagay namin, no, sa mga timbangan, mga kapatid, yung makatarungang timbangan. Ang timbangan na ito yung makatarungan, hindi kayo dadayain. Hindi katulad ng mga timbangan dyan sa market, mga kapatid, no, akala mo ay sakto, yung pala'y kulang. Di ba? Subalit ang timbangan sa kabilang buhay ay hindi mandaraya. Hindi kayo dadayain ng mga timbangan kapag itimbang na ang mga gawain ninyo sa araw ng paghuhukom. Fala tudlamu nafsun syai'an, kailanman yung mga tao ay hindi gagawa ng di makatarungan. Lahat ay mababayaran, no? Lahat ng paghihirap ng tao, lahat ng kanyang kasamaan, kabutihan ay gagantihan at mababayaran ang sarili, ang kaluluwa ng isang tao, di ba? Kahit pa ito ay kasing bigat, ika nga ng khardal, pinakamagaan na bagay, mga kapatid. Pinakamaliit na bagay, kumbaga, min khardalin ay tunay na ito ay bibigyan namin ng gantimpala, bibigyan namin ng katumbas, masama sa masama, mabuti sa mabuti, wag ka bina hasibin. At sapat na kami, kumbaga, na kung saan ang magtitimbang at maglilitis sa mga gawain ng sanglinikha. Okay, ng sangkatauhan. At ganyan yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul An'am. Sinabi ng Allah, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa Suratul An'am. Ito yung sinipi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah. Okay? Na kung saan ang sino man ang makatagpo niya ang kanyang Rab sa araw ng muling pagkabuhay na may mga mabubuting gawa, ang gantimpala ng bawat kabutihan mula sa kanyang mga mabubuting gawa ay katumbas ng 10 kabutihan na tulad nito. 10 kabutihan na tulad nito. At sino man ang makatagpo niya ang kanyang Rab na may mga masasamang gawa, ang isang kasamaan na kanyang nagawa ay parusahan lamang ng katulad nito na isa rin. At sila ay hindi dadayain kahit katiting na katiting. So biro, mga kapatid, pagdating sa kasamaan, kung ano lang yung nagawa mong kasamaan, yun lang ang katumbas. No more, no less, kumbaga. Okay? So balik, pagdating sa kabutihan, pag gumawa ka ng isang mabuti, kahit gaano kaliit, ito ay malalakihin, kumbaga, ang gantimpala. Magiging 10 to 700 times, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At yan ay nagpapatunaay na kung gaano kadakila at kung gaano kalawak ang pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Tapos tayo pa, tamad pa tayong gumawa ng kabutihan. Subhanallah, ya Rab. Diba? Grabe naman yan dong, oy.
Subhanallah. Kaya sinabi ni Shaykh Uthaymin, فَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ فضلا من الله عز وجل وامتنانا منه سبحانه وتعالى فهو جل وعلا قد تفضل بالعمل الصالح ثم تفضل مرة أخرى بالجزاء عليه هذا الجزاء الواسع الكثير أما العمل السيء فإن السيئة بمثلها لا يجازى الإنسان بأكثر منها قال الله تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وهذا من كمال فضل الله وإحسانه. Okay, so sinabi ni Shaykh Uthaymin rahimahullah mga kapatid, no? Ang isang mabuting gawa ay gagantimpalaan sa pagitan ng 10 beses na katulad nito. So magiging 10-fold po yun, no? Hanggang sa 700 beses na katulad nito, hento 700 times mga kapatid. O marami pang beses, di ba? At yan ang nakakaalam nitong Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Allah, ang kapangyarihan at ang pinakadakila, no? Bilang kabutihan, syempre, bilang kabutihan at mula sa kagandahang loob ng kanyang ipinagkaloob sa atin mga kapatid. Yan ay pabor ng Allah. At kailanman ay hindi mauubos ang pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit ilang beses pa itong gantimpalaan ng isa kanyang alipin sa kanyang mabuting nagawa para sa kanya. Hindi mauubos at huhupa ang kanyang kadakilaan, kamaharlikaan at pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang dakila at kataas-taasan ay nagkaloob ng pabor sa pamamagitan ng pagbibigay ng matuwid na paggawa na iyon. So, wallahi mga kapatid, tayo ay pinaburan ng Allah na gumawa ng mabuti. Ano ay kabilang sa tawfik ng Allah. Hindi lahat ng kanyang alipin, hindi lahat ng Muslim ay tinawfikan ng Allah sa pamamagitan ng mabuting gawain. At another tawfik mga kapatid, pagkatapos na ikaw ay tawfikan ng mabuting gawain, tatawfikan ka sa pamamagitan ng pagbibigay ng gantimpala bilang katumbas ng mabuting gawain na iyon mga kapatid. Diba? Di ba patong na pabor ng Allah mga kapatid? So nagkaloob ng pabor sa pamamagitan ng pagbibigay ng matuwid na paggawa na iyon at pagkatapos ay lalo pang pinaburan ang tao sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng malaking gantimpala. Biro mo times 10 to 700 more and more. Diba? So napakadakila ng Allah mga kapatid sa pananampalatayang Islam. If you know lamang if I know lamang, I will never gayud, sabi nga ng iba. Kung tungkol naman sa masamang gawain, on the contrary, kapag masamang gawain, kung gayon ang taong nakagawa ng kasalanan, ay hindi tatanggap ng kaparusahan na higit pa rito. Isa lang mga kapatid. Kaya makikita mo sa banal na Quran, makikita mo, no? Okay? Makikita mo sa banal na Quran, وَمَنْ جَاءَ بِسَيِّئَةٍ. No, himay-himayin natin yung salita ng Allah. Okay. Diba? Sabi ng Allah sa banal na Quran, وَمَنْ جَاءَ بِسَيِّئَةٍ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. No? Ang ibig sabihin, sino man naman ang makatagpo niya ang kanyang Rab na may mga masamang gawain, ang isang kasamaan na kanyang nagawa ay paparusahan lamang ng katulad nito na isa rin. Katulad nito na isa rin, hindi dadagdagan. At sila ay hindi dadayain kahit katiting na katiting. Subalit pagdating sa tinatawag na kakayahan, sabi ni Shaykh Uthaymin, wahada min kimali fadlillahi wa ihsani. Kaya ito ay dahil sa kanyang perpekto at ganap na kabutihan at pabor ng Allah. Biro mo? Subhanallah, mashallah. At maaari bang patawarin yun kapag talagang humihingi ka ng kapatawarin sa Allah at gumagawa ka ng mabuti, no? Ibig sabihin, na-recover mo yung gagawain kasamaan mo, paglabag mo sa Allah sa pamamagitan ng magandang gawain. Ilinal hasanat yudhibna sayiat, tunay na mabuting gawain ay nagpapawi ng kasalanan, no? Subalit thumma istadalla, sabi ni Shaykh Uthaymin rahimahullah, diba? Thumma istadalla Shaykh lihada biqawlihi ta'ala liyajziya alladhina asaw bima amilu wa lam yaqul bisu'i kama qala wa yajziya alladhina ahsanu bil husna. So kaya't pagkatapos ay binanggit ng Sheikh bilang patunay, bilang batayan para rito ang salita ng Allah. Ang kataas-taasan na liyajziya alladhina asa'u bima amilu, no? Liyajziya alladhina liyajziya alladhina asa'u bima amilu upang tumbasan niya ang sinumang gumawa ng masama sa pamamagitan ng pagpaparusa sa kanila ayon sa kanilang mga nagawang kasamaan. Hindi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, di ba? Walam yakul bisawa'i bisawa.
Walam yakul. Hindi sinabi na sila ay gagantihan. Hindi sinabi ng Allah na sila, yung mga tao, ay gagantihan ng kung ano ang pinakamasama. Kung ano yung tinatawag na pinakamasama. Hindi yan sinabi ng Allah. Gagantihan sila ng Allah kung ano yung katulad niya. Na katulad nitong kanyang ginawang masama, na isa rin. Hindi kung ano ang pinakamasama. Hindi. Sa parehong paraan na sinabi niya tungkol sa mga gumagawa ng mabuti na sila'y gagantimpalaan ng kung ano ang pinakamahusay. Kaya sabi na, وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا. So, ahsano. No, ahsano. Okay? Dito walang ganito. Sa tinatawag na aya na ito, walang ganito na siya'y gagantimpalaan, parurusahan ng pinakamasamang parusa. Kasi kung ano yung ginawa mong masama at hindi napatawad ng Allah, yun lang yung magiging tinatawag na parusa at hindi higit dito. Subalit pagdating sa kabutihan, yung ginamit is superlative. Di ba? Bil husna. وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. No? At tutumbasan din ang sinumang gumawa ng mabuti ng pinakamahusay, pinakamabuting gantimpala. At ang tinutukoy na husna dito ay sa mga mufassirun, ay walang iba kundi ang al-Jannah. At wala nang hihigit pa sa Jannah. Wala nang huhusay pa sa tinatawag na paraiso, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Di ba? So, nangangahulugan, mga kapatid, kung gaano kalaki ang pabor, kung gaano kadakila ang Allah, at kung gaano ka-generous ang Allah subhanahu wa ta'ala, at kung gaano ka, sabihin ay kalawak, no, ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ni pinagkakaloob sa sinumang gumawa ng kabutihan alang-alang sa Kanya. Okay? Alang-alang sa Kanya. So, mga kapatid, so dito nagtatapos po yung ating paliwanag sa Usul al-Thalatha. At inshallah, tunghayan natin sa susunod, no? Yung tinatawag na parusa naman sa mga nagpasinungaling or nagsisinungaling at hindi naniwala sa araw ng muling pagkabuhay at ang kanilang magiging kahinatnan sa araw ng paghuhukom, inshallah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala bisawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.